Ang dating heavyweight boxing champion na si Mike Tyson ay nasangkot ng kontrobersya sa loob at labas ng ring. Kabilang ang pagkagat sa tainga ng kalaban na si Evander Holyfield at natulan ng rape noong 1992. Ang inaabangang laban ng dating heavyweight champion na si Mike Tyson laban kay Jake Paul ay nare-schedule sa November 15, 2024 sa Arlington, Texas. Ang sanction 8-round match laban kay Paul, 27 years old, ay stream sa Netflix at matala ang unang competitive na laban ni Tyson mula noong June 2005. Ang laban ay orihinal na naka-schedule noong July 20, ngunit ipinagpaliban dahil sa isang kamakailang ulcer flare-up para sa 57 years old na si Tyson. Ayon sa isang kinatawan, nahihilo at naduduwal si Tyson habang lumilipad mula sa Miami patungong Los Angeles noong May 26. Umakyat ang mga paramedic sa eroplano pagkalapag upang tulungan siya. Pagkatapos ay pinayuhan ng mga doktor si Tyson na magsagawa ng minimal o walang pagsasanay sa mga darating na linggo na nakakasira sa orihinal na timeline para sa laban. Ang retiradong profesional na boksingero na si Mike Tyson ay naging pinakabatang kampiyon sa heavyweight ng mundo noong 1986 sa edad na 20. Nawala niya ang titulo noong 1990 at kalaunan ay nagsilbi ng 3 taon sa bilangguan matapos mahatulan sa mga kaso ng panggagahasa. Si Tyson ay nagkamit ng karagdagang kontrobersya sa pamamagitan ng pagkagat sa bahagi ng tainga ng kalaban na si Evander Holyfield sa isang laban noong 1997. Mula nang magretiro sa boxing noong 2005, lumitaw si Tyson sa ilang mga pelikula at palabas sa TV, naging isang best-selling author at naglunsad ng isang matagumpay na negosyo ng cannabis. Si Michael Gerald Tyson ay ipinanganak noong June 30, 1966 sa Brooklyn, New York sa mga magulang na sina Jimmy Kirkpatrick at Lorna Tyson. Noong 2 taong gulang si Michael, iniwan ng kanyang ama ang pamilya. Iniwan si Lorna na nag-alaga kay Michael at ang kanyang 2 kapatid, sina Rodney at Denise. Nahihirapan sa pananalapi, lumipat ang pamilya Tyson sa Brownsville, isang komunidad sa Brooklyn na kilala sa mataas na krimen nito. Maliit at mahiyain, si Tyson ang madalas na target ng pambubuli. Upang labanan ito, nagsimula siyang bumuo ng kanyang sariling estilo ng pakikipaglaban sa kalye na sa huli ay lumipat sa gawaing kriminal. Inatasan siya ng kanyang gang na kilala bilang Jolly Stompers na limasin ang mga cash register habang ang mga matatandang miyembro ay umahawak sa mga biktima habang tinutukan ng baril. Siya ay 11 taong gulang lamang noong panahong iyon. Si Tyson ay madalas na nagkaroon ng gusot sa pulisya dahil sa kanyang maliliit na krimen na ginagawa at sa edad na 13, siya ay naaresto ng higit sa 30 beses. Ang kanyang masamang pag-uugali ay naghatid sa kanya sa Tryon School for Boys, isang reform school sa upstate New York. Sa Tryon, nakilala ni Tyson ang tagapayo na si Bob Stewart na naging isang amateur boxing champion. Gusto ni Tyson na turuan siya ni Stewart kung paano gamitin ang kanyang mga kamao. Si Stewart ay nag-aatubili na pumayag sa kondisyon na si Tyson ay lumayo sa gulo at mas magsisikap sa paaralan. Dati inuri siyang walang pinag-aralan. Nagawa ni Tyson na itaas ang kanyang mga kakayahan sa pagbabasa sa 7th grade level ng ilang buwan. Naging determinado rin siyang matutunan ang lahat ng kanyang makakaya tungkol sa boxing. Madalas na tumakas sa higaan pagkatapos ng curfew upang magsanay ng mga suntok sa dilim. Noong 1980 nadama ni Bob Stewart na itinuro niya kay Tyson ang lahat ng kanyang nalalaman. Ipinakilala niya ang naghahangad na boksingero sa maalamat na boxing manager na si Constantine Cus D'Amato na may gym sa Catskill, New York. Kilala si D'Amato sa pagkakaroon ng personal na interes sa mga promising fighters kahit na pagbibigay sa kanila ng kwarto at board sa bahay na ibinahagi niya sa partner na si Camille Ewald. Nahawakan niya ang karera ng ilang matagumpay na boksingero kabilang sina Floyd Patterson at Jose Torres. At agad niya ang kinilala ang pangako ni Tyson bilang isang contender na sinabi sa kanya
Kung gusto mong manatili rito at kung gusto mong makinig, maaari kang maging World Heavyweight Champion balang araw. Ang relasyon sa pagitan ni D'Amato at Tyson ay higit pa sa isang professional na trainer at boxer. Ito ay isang katulad ng mag-ama. Inalagaan ni D'Amato si Tyson sa ilalim ng kanyang bakuran. At nang maparol ang 14 na taong gulang mula sa Tryon noong September 1980, pumasok siya na full-time sa kustudya ni D'Amato. Nagtakda si D'Amato ng mahigpit na schedule ng pagsasanay para sa batang atleta. Ipinapadala siya sa Catskill High School sa araw at pagsasanay sa ring tuwing gabi. Pinasok din ni D'Amato si Tyson sa mga amateur boxing matches at smokers non-sanctioned fights upang turuan ang teenager kung paano harapin ang mga nakatatandang kalaban. Ang buhay ni Tyson ay tila umuusad, ngunit noong 1982, dumanas siya ng ilang personal na kalungkutan. Noong taong iyon, namatay ang ina ni Tyson sa kanser. Sa parehong pagkakataon na ito, pinatalsik si Tyson mula sa Catskill High School dahil sa kanyang kamalian, madalas na marahas na pag-uugali. Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng mga pribadong tutor habang nagsasanay siya para sa mga Olympic trials noong 1984. Ang pagpasok ni Tyson sa mga trials ay hindi nagtagumpay. Natalo siya kay Henry Tillman, ang naging gold medalist, at nabigo siya makapasok sa Olympic team. Pagkatapos nito, nagpasya si D'Amato na oras na para sa kanyang boksingero na maging profesional. Noong March 6, 1985, ginawa ni Tyson ang kanyang professional boxing debut sa Albany, New York, laban kay Hector Mercedes. Pinatumba ng 18 anyos si Mercedes sa isang round. Ang lakas, mabilis na kamao at kapansin-pansing mga kakayahan sa depensa ni Tyson ay gumawa ng takot sa kanyang mga kalaban. Kadalasang natatakot na tamaan ang mga ito. Nagbigay ito kay Tyson ng kakaibang kakayahan na i-level ang kanyang mga kalaban sa isang round lamang at nakuha niya ang palayaw na Iron Mike. Ang taon ay naging matagumpay para kay Tyson, ngunit kasama dito ang mga trahedya. Noong November 4, 1985, ang kanyang tagapangsanay at kahalili na ama, si Cus D'Amato, ay namatay sa pulmonya. Si Kevin Roney ang pumalit kay D'Amato at wala pang 2 linggo, ipinagpatuloy ni Tyson ang kanyang pag-akyat sa heavyweight ranking. Naitala niya ang kanyang ika-13 knockout sa Houston at inaalay ang laban sa taong naghubog sa kanya bilang isang profesional. Ang mga malalapit kay Tyson ay nagsabing hindi pa siya ganap na nakarecover sa pagpanaw ni D'Amato. Tinalo ni Mike Tyson si Trevor Berbick noong November 22, 1986 upang maging pinakabatang kampiyon sa heavyweight sa kasaysayan. Noong 1986, nakakuha si Tyson ng 22-0 record na nanalo ng 21 sa mga laban sa pamamagitan ng knockout. Ang November 22, 1986 ay isang partikular na mapalad na araw. Nakaharap ni Tyson si Trevor Berbick sa kanyang unang title fight para sa World Boxing Council Heavyweight Championship. Nakuha ni Tyson ang titulo sa pamamagitan ng knockout sa ikalawang round. Sa edad ng 24 na buwan, sinira niya ang record ni Floyd Patterson upang maging pinakabatang kampiyon sa heavyweight sa kasaysayan. Ang tagumpay ni Tyson sa ring ay hindi tumigil doon. Ipinagtanggol niya ang kanyang titulo laban kay James Smith noong March 7, 1987. Dinagdag ang kampyonato ng World Boxing Association sa kanyang listahan ng mga tagumpay. Noong August 1, siya ang naging unang heavyweight na nagmamay-ari ng lahat ng 3 pangunahing boxing belt nang makuha niya ang titulo ng International Boxing Federation mula kay Tony Tucker. Ngunit ang laro ni Tyson ay tila bumababa. Sa mas kilala sa kanyang komplikadong opensiba at defensive na mga galaw, ang boksingero ay tila patuloy na umaasa sa kanyang one-punch knockout move upang tapusin ang kanyang mga kalaban. Sinisi niya ang kanyang tagapagsanay sa kanyang mga pakikipaglaban sa ring at pinaalis si Ronnie noong kalagitnaan ng 1988. 2 beses pang ipinagtanggol ni Tyson ang kanyang titulo bago matapos ang kanyang sunod-sunod na panalo noong February 11, 1990 nang mawala ang kanyang championship belt kay Buster Douglas sa Tokyo. Si Tyson ang malinaw na paborito. Si Douglas ay bumagsak sa lona sa ika-8 round, ngunit bumuelta si Douglas sa ika-10.
to keep it going. Mike actually his foot busted, landing the nice uppercut. Mike wants to knock him. Look at that. He's knocked down for the first time. Pinatumba si Tyson sa unang pagkakataon sa kanyang karera. Nasiraan ang loob ngunit hindi handang sumuko. Nakabawi si Tyson sa pamamagitan ng pagpapatumba kay Olympic gold medalist na si Henry Tillman na dati niyang kalaban sa boxing sa huling bahagi ng taong iyon. Pagkatapos ng ilang matagumpay na laban, nakipag head-to-head si Tyson sa kanyang sumunod na malaking challenger, si Evander Holyfield. Si Holyfield ay pinangakuan ng isang title shot laban kay Tyson noong 1990 bago matalo ni Douglas si Tyson. Sa halip, nilabanan ni Holyfield si Douglas para sa titulong heavyweight noong October 25, 1990 at tinalo ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng knockout upang maging new undisputed heavyweight champion ng mundo. Noong November 9, 1996, inarap ni Tyson si Holyfield para sa titulong heavyweight. Hindi matagumpay na natapos ang gabing iyon para kay Tyson na natalo kay Holyfield sa pamamagitan ng knockout sa 11th round. Sa halip na ang inaasahang tagumpay ni Tyson, si Holyfield ang gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagiging pangalawang tao na nanalo ng heavyweight championship belt ng 3 beses. Sinabi ni Tyson na siya ay biktima ng maraming illegal na headbutts ni Holyfield at nangakong ipaghihiganti ang kanyang pagkatalo. Si Tyson ay nagsanay ng husto para sa isang rematch kay Holyfield at noong June 28, 1997, muling nagharap ang dalawang boksingero. Ang laban ay pinalabas sa telebisyon sa pay-per-view at pumasok sa halos 2 milyong households na nagtatakda ng record noong panahong iyon para sa pinakamataas na bilang ng mga paid television viewers. Ang parehong mga boksingero ay nakatanggap din ng mataas na bayad para sa laban na ginagawa silang pinakamataas na natanggap na mga boksingero sa kasaysayan hanggang 2007. Ang una at ikalawang round ay nagbigay ng tipikal na aksyon na nakalulugod sa mga tao na inaasahan mula sa dalawang kampyon. Ngunit ang laban ay nagkaroon ng hindi inaasahang paglihis sa ikatlong round. Ginulat ni Tyson ang mga tagahanga at mga opisyal ng boxing nang hawakan niya si Holyfield at kinagat ang tainga ng boksingero na tuluyang naputol ang isang piraso ng kanang tainga ni Holyfield. Sinabi ni Tyson na ang ginawa niya ay paghihiganti sa mga illegal na headbutts ni Holyfield mula sa kanyang nakaraang laban. Ang mga hukom ay hindi sumang-ayon sa katwiran ni Tyson at na-disqualify ang boksingero sa laban. Noong July 9, 1997, binawi ng Nevada State Athletic Commission ang lisensya sa pagbuboxing ni Tyson sa isang nagkakaisang boto at pinagmulta ang boksingero ng $3 million para sa pagkagat kay Holyfield. Pagkalipas ng ilang buwan, si Tyson ay nabigyan ng panibagong dagok nang siya ay inutusang magbayad sa boksingero na si Mitch Green ng $45,000 para sa isang insidente ng away sa kalye noong 1988. Kung inaakala ninyo na hanggang dito na lamang ang masalimuot na buhay ni Mike Tyson, nagkakamali kayo. Ipagpapatuloy natin sa susunod na ikalawang bahagi ng ating video. Pansamantala hanggang dito na lang muna tayo mga ka-round 3. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating munting channel. Maraming salamat sa panunood.